Sa dulo ng baryo sa Capiz, may isang matandang babae na kilala bilang Tandang Luria. Tahimik siya, bihira lumabas sa araw, at laging may kasama, isang itim na aso na may mga matang pula. Ang tawag niya rito ay, Bantay. Tuwing gabi, maririnig ang tahol ni Bantay, hindi tulad ng karaniwang aso, kundi parang halakhak ng tao. Ewo! Hihihi! Ang mga tao sa baryo ay natatakot lumapit sa bahay ni Luria. Kapag may batang naglalakad pa uwi paggabi, maririnig nila ang kaluskos at ang amoy ng nabubulok na karne. Sabi ng matatanda, si Bantay raw ang unang lumalapit sa mga biktima bago sila mawala. Isang gabi, si Nardo, ang batang mahilig maglakad kahit 10 oras, ay nakakita ng itim na aso sa daan. Namumula ang mata, at parang ngumingiti. Sinubukan niya itong batuhin, pero nang ibato niya ang bato, lumusot lang ito sa katawan ng aso. Biglang sumulpat si Tandang Luria mula sa dilim. Bakit mo ginagalit ang alaga ko? Sabi niya, habang unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko. Bago nakatakbo si Nardo, narinig niya ang sabay na alulong at tawa. Isang tinig na magkasabay galing sa matanda at sa aso. Kinabukasan, may natagpuan sa gilid ng daan, mga yapak ng aso, at isang tsinelas ng bata. Sa gabi, naririnig pa rin sa paligid ng baryo ang boses ni Bantay. Ewo, hihihi, Nardo. At kapag tumahol siya sa harap ng bahay mo, ibig sabihin, ikaw na ang susunod.